So nagpapatuloy po tayo ng serye at tatapusin na rin po natin, excuse me, tatapusin po na rin natin ang serye patungkol sa, ano daw pinag-aaralan natin? Sacred families. Okay, sacred families according, developing family according to God's plan. Actually, yan ang ng title po natin. Okay, so, sa hapon na ito, dahil magpapanibago tayong, ayan na po pala, linabas na. Okay. So, 10 part po na yan. Yan yung part, ngayon po, yung part 2 ay kasampung bahagi ng ating serye. Ang tawag po dyan, Family Movile. Okay, so, 7 ways to look at the Christian home. Tinalakay na po natin ng kapatid. Sino po ba ang narito ng simula nagserye po tayo ng Sacred Families? Kakunti lang. Ilan po ba ang sa palagay niyo po na 10 kayo? Ayan, praise the Lord. Yung nakasiyam, ayun, praise the Lord. 8. Wala. Okay, so, ibig sabihin, naka-perfect lang, kakaunti lang. Amen. So, palakpakan mo ang iyong sarili. Perfect natin. Praise the Lord. Okay, so sabi nga, siyempre bago natin tatapusin ito, babalikan natin yung mga key ideas. Pasensya na kayo, Bicol pero parang Bisaya. Bicol po ako. Okay, so balikan po natin yung mga mahalaga o susi ng mga ideas na mahalaga sa bawat serye na tinatalakay po natin dito. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Babalikan, papasadahan lang po natin. Hindi na ako magdoon pa kung magdedwell sa na topic. Basta papasadahan lang po natin para yung mga hindi nakakumpleto, makukumpleto nyo. Amen po ba? Okay, so tingnan po natin. Okay. Ayan. So review. Key ideas number 1. So, alam niyo po ba ang calling nyo? Alam niyo po ang calling nyo? Okay, so ang calling po kasi, hindi yung mga nag-preach lang dito, yung nag-marshal, nag-usher, halimbawa yung missional community leaders, or Bible study teachers, hindi lang po yan. Alam mo ba, na ang ating pamilya o sacred families ay calling. Sabihin mo sa katabi mo, calling. Yeah. So, ang calling natin ay maging sagradong pamilya. Amen po ba? Siguro wala naman po dito sa atin na walang pamilya eh. Mayroon bang pumutok na lang sa buho? Wala naman. Amen po ba? Okay, kung ikaw man ngayon orphan, pero may pinagmulang ka rin na magulang or may nag-anak sa'yo or may tatay ka. Amen po ba? Wala naman po dito. Hindi po tayo katulad ng Panginoong Hesus, di ba? May nanay lang, may tatay, pero iba ang kanyang kapanganakan. Amen po ba? So tayo lahat, may tatay ay may nanay. So iyan ang number 1 na calling na maging sacred families ka. Bakit? Kasi ang sacred families ay to be set apart. Kumbaga pinili ka ng Panginoon, iniwalay ka ng Panginoon para sa kanyang kalulwatian. Amen po. Sabihin mo sa katabi mo, kalulwatian ng Panginoon. Yung magagamit ka. Amen po ba? So sabi nga natin, ito daw po ay calling po natin. So ibig sabihin, sinabi na mismo ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita, prinubide niya po na sa atin ang information how to achieve our marriage, parenting of our children. So, alam niyo po ba sa family, may 3 pinaka-main components. Nasabi ko yan, kasi ako rin po ang nagsimula nito at ako rin po magtatapos. Pero yung iba natin mga kapatiran, di ba, pinaghati-hati na ito, madami pong pero sa simula, ako po ito. Sinabi ko po noon na ang 3 pinakamahalagang component sa family ay, number 1, biblical marriage. Pangalawa,
parenting. Pangatlo, home. Sabihin mo, home. O, kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay sa bahay na, home. Kasi tapos na tayo sa parenting, tapos na rin tayo sa biblical marriage. Amen po ba? So, pinrovide na sa atin lahat ng ating Panginoon, yung information na yan. Sinabi na niya sa kanyang salita kung paano natin palaki ng ating mga anak, paano tayo magiging secret families. Di ba? So, amen po ba? Naunawaan po ba natin yon? Okay, so, God gives us family to introduce us heavenly living. So, binigay na sa atin para ma-introduce niya, kaya binigyan tayo ng pamilya. Kasi iba't ibang klase tayong pamilya, di ba? May kung saan saya tayong nagmula, di ba? Yung mga upbringing ng ating mga magulang, nagsama-sama po tayo. So, ibig sabihin po, parang kumbaga pag naging secret families po tayo po ang mag-i-introduce kung ano ang mayroong pamilya sa langit. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon. So, okay, so yan. Ang panawagan natin ang panawagan talaga sa atin ay maging sagradong pamilya. Being holy, being iniwalay ka ng Panginoon. Okay. So, ayan, babalik. So, secret families begin with biblical marriage. Sabihin mo, biblical marriage. So ang biblical marriage po, mayroon pong istruktura yan. Ang tawag po yung DNA. Ayan, ang DNA po ay, number 1, maturity. Kaya ang maturity, kailangan po natin, makilala muna natin ang ating mga sarili. Amen. Bago tayo papasok dyan sa unity, oneness. So, ang pundasyon ng biblical marriage, kailangan yung may pag-ibig, love. Okay. So, unahin po natin yung tinatawag na maturity. So, bago tayo maging mature, di ba kilala natin ang ating mga sarili? Kilala mo ba yung sarili mo? Amen. So, pangalawa, kilala mo rin yung mapapangasawa mo. Kilala mo ba? So, ngayon, madali lang, mag-text lang or mag-ano sa Facebook, magkita o mag-asawa. Hindi pa nga kilala. So, hindi po ganon ang pagkilala sa ating mga sa magiging asawa po natin. Amen po ba? Kahit sa sarili po natin, kung hindi pa natin masyado kilala natin ang ating mga sarili, hindi pa tayo ready pumasok doon sa tinatawag na lifetime commitment. Amen po ba? Kasi, alimbawa, hindi pa nga, umaasa pa nga sa magulang, tapos gusto nang mag-asawa. Diba? O may trabaho naman, ayaw naman iwanan yung kanyang sa magulang. So nagiging So hindi ka pa ready. Hindi mo pa kilala ang iyong sarili. Kasi si Adan, bago siya binigyan ng asawa, na si Eva, in-expose muna siya ng Panginoon sa environment. Di ba? So kilala niya ang kanyang sarili, wala pala akong katulad ko. Di ba? Kasi binigyan na siya ng mga hayop, siya nga nagpangalan lahat, may trabaho na siya. Pero kulang pa. Nalaman niya, kulang pala. Kaya, nung alam niya nang may kakulangan sa kanya, linika na si Eva dito galing sa kanyang tadyang. Okay, so yan ang. So, siyempre, ang pundasyon ng biblical marriage ay love. Amen po ba? Sabihin mo love. Okay, so, after love, magkakaroon ng tinatawag na unity. Ibig sabihin, ito na yung magpapakasal na kayo. Papasok ka na sa may marriage contract na, may kontrata na. Amen po ba? Na magsasabi kayo doon na sa hirap at ginhawa, sa sakit at karamdaman, magsasama kayo. Amen po ba? Sino po ba dito yung kinasal na gano'n na? Kaunti lang. Kaya yung hindi pa kinakasal, ayan, magpakasal na kayo kasi ang inyong marriage ay hindi biblical. Amen po ba? Kasi wala pong nagkasal sa inyo na inauthorize ng langit at ng gobyerno dito sa lupa. Amen po ba? So, at yung tinatawag na oneness, ito na yung kasama dyan yung sex.
Amen po ba? Kaya nga po, ang nangyayari po ngayon, inuna muna itong sa baba, inuli yung taas. Di ba? So dapat yan, huli na yon. Amen? Binabaliktad. Hindi po ganon. Kaya kailangan, mag-mature ka muna, yung love talaga ang kaya pakakasalan mo siya dahil love mo talaga siya. Amen po ba? Kahit ano pa yan, basta love mo siya, kahit ano pa. Kasi pagdating ng panahon, na kayo tatanda na, mawawala na yung ganda, love mo pa rin ba siya? Di ba? Kaya marami pong naghahanap pa. Kasi, bakit hindi na ikaw yung dati kong minahala? Di ba? So, naghahanap. Kaya nga po, sa unity, siguraduhin po natin kasi nga yan, ibig sabihin yan, for life na yan. Amen po ba? Sa ayaw at sa gusto mo, wala ka nang magagawa kasi iyan na talaga ang disenyo ng Diyos for life. Amen po ba? Okay, so, alam mo po ba ang goal ng biblical marriage ay yung ating partner na mahalin. Sabihin mo, mahalin. Di ba? To love your partner for life. Paano natin daw, di ba, balikan natin yung, paano natin daw yung, communication. Di ba? Yung currency of love. Di ba? Nabanggit na po natin yon. Ng currency of love ay, yun ang pinambibili natin ng pag-ibig. Yung tinatawag na 5 languages of love. Naalala niyo pa ba yon? Yun po. Di ba? So, kaya nga po, ang tinatawag na layunin, loving one another through productive communication. Kaya walang ibig sabihin, wala na dapat na tinatago. Di ba? Kasi pag may tinatago ka, siyempre, hindi yan magiging, hindi magiging produktibo ang inyong komunikasyon ng inyong partner. Amen po ba? Kaya walang taguan sa mag-asawa. Amen po ba? Magkuha ng sweldo mo, yun talaga. Huwag mangungupit. Di ba? Amen. Amen po ba? Manghingi. O, misis, kailangan ko nito. O, di ba? So, pinapaalam. Amen po ba? So, yan po. So, number 3, tungkol naman po sa parenting. Naunawaan po ba natin sa biblical marriage? Malinaw po ba? Hindi ko na papahabaan pa yun kasi na-preach na po yun. Sa biblical marriage, di ba? 1 man and 1 woman. Hindi pwedeng 2 lalaki, hindi rin pwedeng 2 babae. Amen. So, hindi po na lahat na tinatawag legal ay biblical. Amen. Kasi sa ibang bansa, same-sex marriage, legal sa kanila yun. So, biblical ba yun? Hindi. Amen po ba? Sa ibang naman, pwede kang kumuha ng 2 asawa, basta kaya mo daw. Biblical ba yun? Hindi. Kasi ang biblical, 1 man and 1 woman. Kahit kaya mo, hindi pwede. Amen, isa lang. Sabihin mo sa katabi mo, isa lang. Isa lang. Amen po ba? So, sa parenting po tayo, okay. Ang ating mga anak ay para sa kalalwatian ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang responsibilidad po nating mga magulang, sabihin natin, mga magulang, mag-amen po ba dyan yung mga magulang? Okay, so nandiyan kayo. So, ang primary responsible po natin di ba may stages po ang bata? Amen po, baby to teens to adult, di ba? So, ang pag-develop niyan sa stages na yan, from baby to hanggang sa mag-asawa na siya, ay responsibilidad natin yan. Sabihin mo, responsibilidad natin yan. Amen po ba? So, kailangan po natin i-equip natin ang ating mga anak na haharap sila sa tinatawag na hindi mananampalatayang mundo. Amen po. Bilang secret families, dapat sa atin mismo ang magturo sa kanila. Tayo mismo, mga tatay, nanay, ang magturo sa kanila about our faith. Kasi, alam mo ba na ang mundo po natin ay yung tinatawag na faithless.
Lalong-lalo na pagka yung ang anak natin makakasama yan sa mga batang di ba? Pwedeng yan. Pwedeng i-bully, pwedeng Amen po ba? Kaya sa atin mismo ang responsibilidad para turuan po natin sila ng healthy submission to parents. Amen po ba? Kaya maliit pa lang, pagka sinabi natin, hindi. Kasi kung sa atin mismo hindi yan maturuan nating sumunod, ay paano yan susunod pa sa Panginoon? Amen. So hindi yan pwede doon na lang, daling ko na lang sa hindi po. Daling ko na lang sa Sunday school. Pahihirapan niyo yung teacher. Dapat kayo niyan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ikaw yan. Amen. So, una muna. Kaya pag sinabi natin, kaya ngayon na nangyayari kasi, di ba? Umiyak lang. Susubuan ka agad ito cellphone, para tumahimik ka. Di ba? Kaya hindi din hindi healthy, submission to parents. Amen. Umiyak lang kaunti. Ayan na. Ayaw may istorbo. Kaya pag sabing hindi, tumahimik ka dyan, tahimik. Amen. Ayan. Pagka teens na po sila, taking ownership for their choices. Minsan kasi, di ba, halimbawa, kahit nagkamali sila, o tama ang kinang, di ba, minsan pag nagkamali, di ba, sa atin din ang burden mga magulang. Di ba? Nagkamali sila. Pero at least, sabi mo na ang consequences ng hindi tamang ginawa. Amen po ba? Kaya madali sabihin pero mahirap gawin. Amen. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kasi provided na ng Panginoon ang lahat ng information sa salita niya kung paano natin sila palalakihin. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Okay, sa parenting, receiving, mentoring from parents. Amen po ba? So, kailangan ang mga anak natin turuan, mentor natin pagka medyo may edad-edad ng kaunti na hindi pa nag-aasawa pero nasa atin pa, tayo mentor natin. Amen po ba? Tayo ang makikita sa ang mentoring kasi modeling din. Amen po ba? Kaya kung gusto mong maging godly ang iyong mga anak, magsimula sa atin mga tatay, nanay. Amen po ba? Kaya kung gusto mo ang iyong anak palagi magsisimba, pangunahan mo tatay. Hindi nyo ba napapansin, kakaunti ang tatay? Amen po ba? Mas marami ang nanay. Pero dapat ang tatay ang nangunguna. Amen po ba? Kaya wala kang wala kang moral na pagsabihan ang mga anak mo kung hindi mismo sa'yo nagmumula. Amen po ba? That is modeling. Okay, so naunawaan po ba natin? Amen. Okay, so tapos na po ako sa So, kasi tatlo lang naman Ngayon po tayo pupunta na ngayon sa family mobiles. Ano ba yung family mobiles? Okay. Amen. Okay, so, tingnan po natin ang family mobiles. Okay. Yung family mobiles daw, diba yun, tingnan natin. Okay, nakaligtaan ko pala. Parents, sa parenting pa rin ito. Parents learn from children. Alam mo po ba na, gigawin lang kitang illustration na okay lang ito sa'yo. Okay. Alam niyo po ba noon, mga bata pa yan, mga anak ko, kasi security guard po ako Akala nila, hindi pa ako uuwi. Kasi alam mo, security guard, minsan, akala nila. Nakita ko sila noon, hindi lang naman ito, silang dalawang magkuya. Naka-standby sa bilyaran. Tapos nag-aaral sila, akala hindi pa ako uwi. Nadatang ko. Nag-standby. Nanonood lang naman. Sabi ko, uwi.
Ay, pag-uwi, palo. Palo. Alam niyo ba bakit ka kayo pinalo? Kasi galing na ako kako dyan. Ayaw ko na kakong gawin niyo yan dahil ako noon, dyan ako na-kick out. Nung nag-aaral ako, sa panunod mo na hanggang sa nagbibilyar na din ako. Magsisimula, hindi na naman kami naglaro. Pero nanonood, yes. Oo nga, pero sa susunod kako, maglalaro na kayo. Simula noon, alam niyo po ba, hindi na nila inulit. Masunurin yung mga anak ko na yan, yung dalawa na yan. Kasi nandoon yung mga pinsan niya, siyempre, alam mo naman mga kabataan, mga ano pa lang yan eh. So, nandoon yung mga pinsan niya, yung mga ano, sila. Sabi ko, pagkagaling sa school, uwi. Uwi talaga. Kaya, kasama yan sa parenting pagdisiplina. May palo. Pero, kung alam mo nung wala pa ako sa Panginoon, kung wala ako sa Panginoon, baka hindi lang palo yun, tadyak pa yun. Sutok pa siguro. Pero natutunan ko doon na although parang hindi pa ako masyado mature sa Panginoon, nag-unti-unti na yung self-control. Hanggang ngayon naman din. Di ba? Parents learn from children. Kung hindi sila yung self-control ko, yung patient ko, ano pa rin yan? Amen po ba? Kaya maayos ang mga buhay nila kasi masunurin. Amen po ba? Pinangungunahan ko po sila sa church. Amen po ba? Dinadala ko yan. Kahit na yung misis ko noon, dala-dala ko yung 5 na yan. 5 yan eh. Nakita nila. Amen po ba? Kaya ganoon din sila yan kung maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Napaka-faithful. Okay, so, yan po. Children, parents learn from children. Inuhubog tayo, kahit tayo mga tatay, inuhubog. Nanay, inuhubog tayo sa ating mga anak, sa pagsasaway yan. Hubugin ka talaga yan. May matututunan ka rin dyan. Kasi kung hindi yan maglilikot, hindi yan magpapasaway, hindi madidevelop sa atin yung patient, hindi madidevelop sa atin yung self-control. Amen po ba? Yan po ang pwede nating matutunan, yung the fruit of the Holy Spirit. Amen. Masaya. Ayaw. Ayan. Okay, sabi dito, John, just as God's respond to His children, reveal His character. So, parenting reveals our character. O, di ba? Nare-reveal ang ating pag-uugali sa paghuhubog sa ating mga anak. Amen po ba? Katulad ng ating Panginoon, di ba? Rini-reveal niya yung kanyang karakter sa atin. Di ba? So, ang Panginoon nagagalit din. Amen po ba? Sino po ba dito hindi na nagagalit? Di ba? Nagagalit ang Panginoon. Tingnan sa Old Testament kung paano siya magalit. Ang Panginoong Yesus nagalit. Amen po ba? Bakit siya nagagalit? Dahil yung ginawa yung house of prayer, ginawang sari-sari store, ginawang ano ba yun? Di ba? Pinagtataob. So, ang Panginoon natin, nagagalit siya sa kasalanan. Amen po ba? Okay, so, yan, ang sabi ni Gary Thomas. Okay, tingnan natin. Ayaw Masa na? Ba't ayaw? Sige nga, pakinggan na dyan, pakipindot. Yan, tingnan na yan. Pupunta na po tayo sa part 2 ng Family Mobile Part 2. 7 paraan upang tingnan ang tahanan ng mga Kristiyano. 7 ways to look at the Christian home. Tingnan po natin yung tinatawag na tawag doon ay family mobiles. Ito daw po yung may artistic structure na may different shape and different sizes, pero they are connected. Di ba? Kasi may malaki, may maliit, may ganon. Di ba? Iba-iba. Pero konektado sila. Kaya pag inalis mo ang isa dyan, tatagilid. Amen po ba? So, ang family mobiles, ganun daw. Kahit sa ating pamilya, ganun, di ba? Kahit na 5 yan namang, 5 anak natin, di ba, 5 din yan,
Di ba? Iba't ibang ugali nila, di ba? Pero connected sila, magkakapatid, pero iba-ibang ugali. Kaya nga, kung titingnan po natin dyan, na isang pamilya, pero may 5 klaseng personality, may 5 klaseng anak. Pero they are connected. Amen. Yan daw po ang family mobiles. Okay, so, tingnan po natin yung 7 elemento. Ito po, tinalakay na po ni Brother Noli yung 4. So, 3 na lang ako. Praise the Lord, 3 lang. Ha? So, yung una daw po, yung balanced environment. O yan, nakita natin. Paano nagiging balanse ang ating tahanan? Pagka ang bawat isa, yung role ng bawat isa ay ginagampanan. Tatay, alam mo ba yung iyong role? Sabihin mo sa katabi mo, nanay, sabihin mo kung nandito ang asawa mo, alam mo ba ang role mo? Sabihin mo, huwag kang maya. Ha? Nanay, alam mo ba ang role mo? Tatay naman, tanungin mo naman yung nanay. Yung asawa mong babae, tanungin mo, alam mo ba ang role mo? O, yan. Mga anak, alam nyo ba ang iyong role? Ano sabi doon? Ang role daw ng mga anak, sundin ang mga magulang in the Lord. Amen. Kasi hindi naman pwede na sundin mo ang mga anak, magnakaw ka nga. Ano ba yun in the Lord? Susundin mo ba yun? No, hindi kasi nasa ng Panginoon. Amen. Susundin mo lang naman kung hindi naman makakasama, alimbawa kung hindi masama ang inuutos sa iyo. Kung ikakabuti, alimbawa example, anak, mag-toothbrush ka nga tuwing bago ka matulog. Ikasasama ba yun? Hindi. Kasi may hindi nagtutoothbrush. O kaya yan, sumakit ang ngipin, nabulok. Dahil kasi hindi nagtutoothbrush. Amen. Yung mga ganun lang ba? Di ba? So, pangalawa po, a sense of hope. Papasadahan ko lang po ito. So, alam niyo po ba na sa itong elemento, pangalawang elemento sa sacred families, dapat a sense of hope. Mayroong balancing environment at mayroong tinatawag a sense of home. Di ba? Na pagka nasa bahay ka, di ba may paborito kang spot? Sino may ganun na Yung palagi mong inuupuan? Ako mayroon. Mayroon ako talaga na, yun doon talaga ako palagi. Bakit? Parang, wow, komportable. Amen. So, ibig sabihin, pag nandoon ka, nasa bahay ka talaga. May comfort. Diba? Kaya nga, Levi's 5:01. Diba? Bakit? Uwi na ako eh. Diba? Ayun ang tumatawa yung alam niya, pero yung iba hindi alam kung ano yung Levi's 5:01. Huwag nyo nang alamin. Amen? Diba? Kaya nga po may namamahay. Diba? Naranasan nyo na bang natulog sa ibang bahay? Diba hindi ka makatulog? Samantala, kung doon sa bahay mo, tulog na. Comfort. Iba ang pakiramdam sa loob ng bahay. Amen. Diba? Sacred families. Diba? Yung balanse ang environment. Mayroong pag-uunawaan, mayroong alam mo yung mga rule ba? Amen po ba? Kaya gustong-gusto mong umuwi. Kaya pag Levi's talaga 5:01, talagang, uwi na. Amen. Uupo na ako dun sa, praise the Lord. Yes, totoo po yan. Amen. Yun po ang ibig sabihin na a sense of home. May comfort. Okay, a place of creativity. Di ba? Mayroong tinatawag na, marunong pala ito di ba na doon madidevelop natin yung mga anak natin? Doon. Na, may talent pala siya. Alam mo ba, yung anak ko na, doon na nakikita ko na yan si Aiza no. Kaya praise the Lord. Natawa kanina, nag-praise leader na siyang umaga. Yung pinapagawa ko nga ng
ng PowerPoint. Sabi niya, Pap, nininervyos ako. Bakit? Sa umaga ako magpe-press leader. Uy, hindi parang panghapon ka lang naman. Pero natutuwa ako dahil ganun katapat ang Diyos. Nung panahon, tinitingnan ko yan, may boses na rin talaga, kahit hindi masyadong maganda. Aysa, maganda ang boses mo. Diba? Kasi nagkakaraoke yan eh. Di ba doon na, di ba? O, di ba ngayon, nagkakanta na siya. Ano? Dati karaoke ngayon, o, di ba? Sa church. At nakita ko kung gaano katapat ang Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Minsan gumanong ganon, pero ngayon, dumiretso sa Panginoon. Amen. Yan ay katapatan ng yung grace ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Doon nakikita yung talent doon. Ay, yung isa naman pala, ay marunong din pala ito magluto. Totoo po yun, di ba? Nagluto ng itlog. Nasunog pa. Oh. Diba? Praise the Lord. Doon natin inuhubog doon natin, yung kanilang, yung lugar daw ng, magiging creative sila. Amen po ba? Kumbaga sa na-express nila yung kanilang sarili. Amen. Sa home. Hindi yan sa ibang di ba? Sabi nga, doon na daw nakikilala, doon daw talaga ang totoo talagang ugali ng tao sa bahay. Di kasi wala naman tayong matatago ba natin sa asawa natin? Matatago ba natin sa mga anak? Hindi. Amen? Hallelujah! Palakpakan mo nga ang Panginoon. Number 4, a training ground for relationship. Bakit? Bakit yun ang para doon natin ang training ng pagkikipagrelasyon sa mga kaibigan. Yung mano po, diba? Sa matatanda, paano sa matanda? Paano magsabi ng thank you? So nakita muna yan sa tatay o nanay. Diba? Amen. Nakukuha niyo po ba? Diba? Doon yan, turuan natin sila kung paano makipagrelasyon sa kapwa. Amen. Training ground for relationship. At sa magpapamilya sila. Ha? Paano mo i-treat yung, halimbawa, yung asawa mo, nakikita din yan. Kung nambubulyaw ka, mambubulyaw din yan. Amen. Hallelujah. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Yes, okay. So ngayon, pupunta po tayo sa tinatawag ito ang itatalakayin ko na. Ito na ang akin. Okay? Elements. Number 5, a center for truth. Sabi po dyan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, there is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man, Jesus Christ. Sige, manalangin nga mo tayo. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na makakuha kami ng mga kapahayagan sa hapon na ito patungkol sa iyong mga salita. At kung paano kami, Panginoon, magiging sagradong pamilya. Salamat po in Jesus' name. Amen. Alam niyo po ba, yung 1 Timothy chapter 2, verse 5, iyan ang Christianity's main doctrine. Di ba napakarami po ngayon ng mga religion? Di ba? Iba't iba. Napapansin niyo po ba na lumalayo na dito? Kasi isa lang ang Diyos at isa lang ang mediator na makakapag-reconcile sa Diyos at sa tao, kundi ang taong si Jesus lamang. There's only one God. Kaya may isang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Naunawaan po ba natin yan? So, sa dami-dami ng religion ngayon, pag hindi po natin naturuan ang ating mga anak, ayan, maraming na Amen po ba? Wala. Sa
pinaka-main talaga ng doktrina ng Christianity. Diba? So, ang responsibilidad po natin mga tatay muli at nanay, tayo po ang magtuturo sa ating mga anak. Amen. Sabihin mo, amen. Tatay, amen po ba? Ay, wala. Walang nag-amen. So, tatay talaga at nanay. Support ang nanay. Pero tatay talaga ang magba-Bible study. Tatay talaga magtuturo sa anak about God, about morality, about salvation in Christ. Di ba? There is, isa lang ang makakapagligtas. Walang iba si Jesus. Amen po ba? Alam niyo po ba, sa ibang bansa, mayroon na palang universalism. Narinig niyo na ba ang universalism? Matagal na pala ito. Kaya lang hindi masyado popular sa ibang bansa. Unang nag-originate pala ito sa US. Maliit lang silang grupo, pero grabe ang nila. Biro mo, lahat ay pupunta sa langit. So kahit anong gawin mo, kasi ang Diyos daw ay mapagmahal, hindi niya daw aayaan na ang tao ay pupunta sa impyerno. Oh, di ba? Di ba lumalayo diyan sa doktrina na 'yan? Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, pupunta ka daw sa langit. Kaya ang daming nahihikayat din. Papaano kung mag-research yung anak mo? Mapunta diyan, ay okay lang pala ako ganito. Kasi pupunta naman pala lahat sa langit. O basahin niyo yung Luke 16:19. Na may pumupunta sa impyerno, sa Hades. Papaano kung hindi na ituro yun sa mga anak? Amen po ba? So, ganun po na, ituro po natin na ang kaligtasan sa Panginoong Yesus lang. Amen po ba? Di ba sabi ng John 14:6, I am the way, o ako sabi ni Jesus ito, ako ang daan, ako ang katotohanan. Kaya center of truth. Kaya sa isang pamilya, pag wala talaga si Kristo, wala ang katotohanan. Diba? Si Jesus ang katotohanan. Siya ang sentro ng bahay. Yun ang katotohanan si Jesus. Kaya di talaga magiging sagrado ang pamilya kung wala talaga si Jesus. Sabihin mo, amen. Diba? So, responsibilidad po natin yan. No one comes to the Father except through me. Di ba? Walang iba. Amen. Wala talagang iba na para gusto mong pumunta sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Lahat tayo nagkasala. Amen po ba? Sabi nga natin, palagi akong sinasabi ito. Sino bang kahit kailan hindi nagkasala noong pasimula nagkamalay? Lahat. So, kailangan lahat si Kristo. Amen. Dahil si Kristo ang kapatawaran ng kasalanan, siya ang namatay. Minsan nga, mag-search ka sa YouTube, minsan may nagdidebate doon. Si Kristo ba ay tao o Diyos? Sabi naman isa, Diyos. Tapos naman, anak siya ni Maria. Alam mo, si Maria mag-anak ng Diyos. Diyos talaga. Amen po ba? Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Tinitingnan lang kasi ng na yung pagka-tao ni Jesus. Yung pagka-Diyos, hindi tinitingnan. Amen po ba? Kaya basa-basa. Sabihin mo basa-basa ng Biblia. Sino po ba dito ang walang Biblia sa bahay? Lahat ba may Biblia? Praise the Lord. Kasi kung wala, bili kayo ng 50 pesos doon kay Sister Tess. Para magka-Bible kayo. Amen po ba? 50 pesos lang. Parang magkano ba ang load, ang pinakamababang load? Magkano? Kita mo, 50 pesos lang, biro mo. Grabing pagpapala ang ibibigay sa inyo. Amen po ba? Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon. So, sabi nga po sa Timothy,
chapter 2, verse 3:15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Di ko na nasulat, pero basahin nyo na lang po sa Timothy chapter 3, verse 15. Sabi dito ni Apostle Paul kay Timothy, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Nagtuturo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen mo? Mula pagkabata. So, ibig sabihin, bata pa, tinuturuan na sa bahay ng nanay, ay ng tatay at nanay. Amen. So kahit bata pa yan, kaya nga, minsan, hayaan mo na, bata pa, hayaan mo lang siya dyan. Alam mo, pag makakarinig ng salita ng Diyos, ano yan? Katulad yan ng mga anak ko noon. Dala-dala ko yan, no? Di ba? Walang laro, pinapatay pa nga nila yung isda doon. O, nasaan sila? Oh, yes, totoo po yan. Dahil ako nagsasawang dalhin yan. Kahit makukulit, sige. O, nasaan sila ngayon? O, yan ito. Amen. Kaya wag tayong magkukulit na. Ayaan mong kumulit yan. Kasi nga, sa bata pa lang, tuturuan na natin sila, makakarinig na sila ng salita ng Diyos na maaalala niyan. Amen po ba? Akala natin walang nangyayari. May nangyayari sa kanila. Amen po ba? So, sabi nga, mula pagkabata, alam na. O, kay si Timothy, kahit bata pa si Timothy, tinuturuan na ni Apostle Paul. Amen po ba? So, the home has to be the place where ideas are tested in the God's Word, become the center of truth, where godless philosophies and false religion can be exposed. Doon pag-usapan. Doon pag-usapan sa bahay. Magtalo-talo. Di ba? Doon matitesting sa bahay. Kahit na yung, di ba, napakadaming false religion. Ngayon. Kaya dapat doon, kung magtatanong sila yung bata, sa tatay at nanay. Amen po ba? Kasi pag nagtanong yan sa iba, nagtanong sa kung mali, lumayo doon sa ating text. Di ba? Sa main doctrine ng Christianity. Amen po ba? So, it must be especially be the place where one see the truth being spoken and acted out by parents, children, and the extended families. So, sa bahay, sa home, o kaya sa tahanan, na-express natin, sinasabi natin ang katotohanan. Amen po ba? Kahit na minsan parang hindi katotohanan, basta sinabi ng anak, yes, pakinggan. Amen po ba? Kaysa doon yan magsabi sa kapitbahay, kaysa doon yung hindi mananampalatayang nagtanong, tapos. Amen. Kaya mga challenge po ito sa ating mga tatay at nanay. Amen po ba? Responsibilidad po natin yan. Amen po ba? Okay. Sige. Sabi nga, home and family ay dapat na kasing kaulugan ng oras ng panalangin. Kumusta po yung prayer nyo? Prayer. Pagbabasa ng Biblia. Marangal na pag-uugali. Pagdalo sa simbahan. Pagkasundo-sundo. Diba? O renewal sa ating spiritual living. Kumusta po mga brothers and sisters? Yung mga iba dito, may mga Bible studies na sa kanila. Yung mga walang Bible study, amen po ba? Gusto niyo po bang magkaroon ng Bible study? Wala atang may gusto, Pwede kayo mag-request. Amen po ba? Di ba nag-missional community, kaya nga inaano na po natin ang Bible study ay per family. Sabihin mo, per family. Yes, bakit? Kasi
Doon maaabot natin yung nanay, yung tatay. Kasi yung nanay minsan wala, yung tatay minsan wala. Pag may bus tayo sa bahay, sigurado na nandun ang anak, nandun ang kompleto. Amen po ba? Di ba? So, ganun ang bahay daw po natin, kasi parang kumbaga sa may fellowship. Di ba? Nandoon, nag-share. Amen. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Mukhang nalulungkot. Okay, so, number 6. Number 6, yan muna. Home is where we tested ideas. Doon natin testing yung mga ideas po natin sa ating tahanan. Home is where truth is spoken and acted out. Diba? Alam mo mga sa bahay, doon mo talaga malalaman kung anong. Kasi sa church, hindi mo masyado maano yan. Diba? Ang bait-bait. Pero tingnan mo sa bahay. Minsan, yung bisitahin mo. Diba? Ayun, malalaman mo rin. Kaya, dapat, kung ano tayo sa bahay, ganun din tayo dito. Pakita natin. Kasi kaya nga, developing. Sabihin mo, developing. So, lahat po tayo under construction. Di ba? So, ipakita natin na, ganito tayo. Kung ano nakikita dito sa atin, doon din tayo sa bahay. Amen po ba? Kaya kung nagagalit ka dito, gagalit ka rin sa bahay. Okay lang yun. Bakit ine-express mo yung, ayun. Ine-express mo yung katotohanan. Kasi wala pa namang perfecto, di ba? Kaya nga developing under construction. May mga bagay pa sa atin na liniliha tayo, kinikinis tayo. Kaya pag may dumating na na kapatira na parang inaano yung mo, liha yan sa iyo. Mag-praise the Lord ka, Lord, salamat. Dahil itong taong ito ang magliliha sa akin. Kasi kasi tingnan din natin ang sarili natin. Amen. Kasi may ibig sabihin yan. Hallelujah. So, number 6, a museum for memories. Diba? So, ang bahay daw po natin, dapat ay museo. Ano yung museo? Diba, nandoon yung mga, halimbawa, sa isang, history ng isang lugar, o diba, nakalagay yan doon. Halimbawa, diba? Diba po yan ang museo? Yung mga mahalagang sa lugar na yan. Okay, so ganun din daw po ang ating bahay. Kaya ang Kristiyanong tahanan ay nagsisilbing museo na nagpapakita ng mga kabahaging alaala ng pamilya na nanirahan doon. Ano ba yung mga larawan, picture nyo, souvenirs, artwork, trophies, in awards nakasabit sa dingding or nakaputo album. Di ba? Ang ganda sa mga Pilipino, di ba? Diba? Kung 5 ang anak, nakagraduate lahat. Yan. Diploma. Lahat yun di ba? Diba? Ang ganda. Di ba? Alaala. Ang ganda. Yung mga picture na kahit na matatagal na, inilalagay sa album. Kami sa bahay noon sa Bicol, may album kami. Maano din yung aking kapatid, talaga iniipon niya. Kaya pag nakaka-uwi ako, tinitingnan ko. Ito pala si Papa, ito pala si Mama, ito pala si... souvenir. Pati yung unang punta ng Legazpi City, may picture. Ito pala yung unang punta ng yung souvenir, di ba, naaalala? Ganyan ang pamilya. Amen po ba? So, di ba sa tuwing tinitingnan po natin yung mga picture or yung di ba, nagdudulot ng kasiyahan? Amen. Naunawaan po ba natin na ang bahay daw po natin ay gawin nating museo ng mga alaala. Okay, sabi. Alam niyo po ba yan? Nakikita nyo? Ano po yung dito sa kaliwa? Ano daw po? Plate number. Anong connection yan? Mayroong alaala yan sa akin. Nakikita mo dyan,
2011. Okay. 2011, nakapunta ako dyan. Yan, no? At yung kaya plate number, ibig sabihin, may sasakyan yan, di ba? Kaya plate number, nakalagay sa sasakyan yan. So, yung plate number na yan na nakalagay sa sasakyan, yan ang una kong sinakyan sa Canada, Alberta. Ayan. So, yan ang unang sasakyan din ng anak ko doon. So, abang nandoon ako, yan ang sinasakyan ko. Kami, pag namamasyal, yung plate number yan. After ng 2013, 2000, kasi 2012 lang, di ba? 2013, binenta yan. Yung sasakyan na yan. Kasi gusto niyang bumili ng isang sasakyan. Amen. So, doon sa Canada, pagka bagong owner, bago ring plate number. Luma man yan, bago man yan. Di ba? So, ibig sabihin, basta bagong owner, luma o bagong sasakyan, bagong plate number. Compare natin dito sa atin, ang plate number natin, forever. Di ba? Doon, pag restro mo, automatic, dala mo kaagad ang plate number. Kaya, nung pinarestro ng bagong may-ari, binigay sa kanya, sa anak ko, yung lumang plate number. Iyan, dala-dala ko. Sabi ko sa anak ko, iuwi ko yan. Anin mo yan pa? Wag lang, basta iuwi ko yan. So, nakalibang taon ako, nauna pa yan, umuwi. Nauna yan umuwi. Bakit? Kasi linagay ko sa balikbayan box. Balikbayan box lang muna yung umuwi, pero yung hindi pa ako bumabalik. So sa madaling salita, tinago sa bahay. Sa madaling salita, umuwi na ako, yan na. Ilang beses na po yan, nabaha. Inuhugasan ko at tinatalian ko, ilalagay ko sa dingding. Basahin po natin. Pangalawa pala muna. Yung ano yon? Bato. Yang bato na yan, nakalagay dyan, family outing, March 15, 2023. Habang naliligo kami sa Limery, sa Batangas, na anong ko yung bato na yan, ay bato, puti. Uwi. Bakit? Ala-ala. Ayan na nung panahon ng March 15, 2023, nabuo kami uli lahat. Di ba? Memorable. Kaya sa tuwing nakikita ko yan doon, dahil nakalagay lang yan doon, ayan, buo kami nito. Kasi walay-walay na lahat, tatlo na lang kami sa bahay. Bira mo na buo mo, memorable. Bakit? Biblical ba yan? Yes. Tingnan mo. Ayan. So, Joshua chapter 4, verse 5 hanggang 9, sabi po dyan, tinawagan ni Joshua ang 12 lalaking pinili niya, verse 5, at sinabi sa kanila, mauna kayo sa kabanang tipan ni Yahweh, pagdating ninyo sa gitna ng ilog, Jordan, kumuha kayo ng tigi-isang bato, pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Verse 6, ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kaulugan ng mga batong yan, sasabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kabanang tipan ni Yahweh. Ang batong ito ang magpapaalaala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Ginawa nga ng 12 ang iniutos sa kanila ni Joshua tulad ng sinabi ni Yahweh kay Joshua, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel, dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkampuhan. Naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan sa lugar ng kinatatayuan ng mga paring may dala ng kabanang tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong yan. Kaya pag pumunta kayo sa ilog Jordan, hanapin niyo po yung 12 na doon pa daw. Ayan. Yes, totoo po yan.
Bakit ko, balikan natin. Ayun. Okay. Bakit ko yun, di ba? Nagpapaalala yan sa akin na kung gaano ang Diyos kabuti. Wala ako, sana na makarating ako dyan. Nung panahon yan, 2011, napakarami na gustong pumunta dyan. Ako, hindi ko iniisip, pero pinapunta ako ng Panginoon. Goodness and favor. Sabi ko sa iyo, napakadali kong nakapunta dyan. Immigration, walang tanong-tanong. Hindi ako inanapan ng pera na ano bang ano mo dito. Tourist ako, pero ano ba? Hindi ako inanapan. See? Favor. Ganon kabuti ang Panginoon na kahit ano, pinatikim niya rin ako ng ganon, na makabiyahe man lang ng malayo, na talagang kakaiba talaga. Yan ang nagpapaalala palagi sa akin na kung gaano kabuti ang Panginoon. Katulad din doon sa batong pinakuha kay Joshua kasi nag-miracle ang Panginoon doon. Sumunod lang si Joshua na pag yung kaba ng tipan, ang kaba ng tipan is a presence of the Lord ngayon. Noon talaga yung kaba ng tipan, pero ngayon, presence na ni Lord. Kaya pag natuyo yung lupa, ay yung tubig. Ang laki-laki, natuyo. Bakit? Sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos na ipaalala sa susunod na inerasyon. Katulad din, mawala naman kami, makikita nila yan ng anak ng anak ko, alam ba, kung sino man na pa, ano ba yan? Ayan, si lulo mo yan, nakapunta yan dyan dati. Paano ba yan? O yung bato na yan, yan ang nagpapaalala sa amin na kami ay nabuo uli sa tagal ng panahon. Amen. Kaya nga punuin natin ng alaala ang bahay po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, special memories have to be preserved and that requires forethought and work but the rewards are quite wonderful. Alam mo ngayon, dahil saan ba natin i-store ang ating mga pictures? Facebook, cellphone. Iyan ang disadvantage ngayon sa pagpipreserve ng ating mga memories. Kaya kailangan nating talagang kailangan talaga natin talagang may paghihirapan niya talagang na yan, mga souvenir na yan. Pero rewarding naman yan. Amen po ba? So may isang miyembro sa pamilya na talaga walang ibang siyang gagawin, niya talaga. Amen po ba? Di ba? Bawat mga special occasion, birthdays, praise the Lord. Di ba? May picture. Di ba? Kung palaminate, ay paano mo? O kaya ulit tayo. Kaya lang Ako dati may mga kaya lang, panay ang ondoy, ubos. Yes, upo. Ubos. Ngayon, nagdidikit-dikit na naman ako. Doon sa may kwarto ko na. Galing sa PNP. Wow, Certificate of Attendance. Oh yeah, PNP. Nandoon sa kwarto. Memory. Na isang araw, nag-minister din sa mga pulis. Yes, totoo po yun. Amen. Kahit na mga maliliit na tinatago ko na ngayon. O, di ba? Sa PNP kasi yung kasimbayanan. Mayroon ako noon. Tago ko na kasi hindi na masyado kasimbayanan. Pero may souvenir. Kahit na ID. Amen po ba? Kung hindi nga lang naundoy, kasi security guard ako, yung una kong lisensya, nakatabi pa yun. Di ba? So yun ang magpapaalala kung makita yan ng mga anak ko, yung apo ko, mga sulot ng mga generasyon, ay si Papa pala, si Lolo pala, si Grandpa, ay security. Diba? Souvenir. Mahalaga yun sa kanila, magpapaalala sa kanila, na minsan ang kanilang lolo o ang kanilang tatay ay, maka-Diyos.
Amen po ba? Kahit na yung mga certificate of attendance na nakatapos kayo ng training, tabi nyo. Isang araw, pag idikit nyo, mapaala, ay, nakatapos ako nito. Family counseling. Yes, totoo po yun. Yan ang magpapaalala sa kanila na minsan ang kanilang lolo, ang kanilang tatay ay naging makadiyos. Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Yes. So, number 7. Okay, tama-tama. Sakto. Number 7. Ayan. A shelter from home. Okay, ang ating tahanan daw ay dapat maging shelter from home. Okay. So, nasa ba? Mali ba yun? Storm ba nga, di ba? A shelter from the storm. Tama naman, di ba? Mali ba yung ano ko? Okay. So, yes. Sorry po. Okay. So, ang ating bahay daw ay isang kanlungan mula sa bagyo. Nabasa nyo na pa ba ang Lucas chapter 15? Verse 11 hanggang 32. Mahaba po yan, hindi ko na po anin. So, kung tingnan po natin dyan yung attitude ng tatay. Huwag nating tingnan yung panganay at saka tingnan din natin yung ng bunso kasi ang bunso ang istorya dito, tatay, bunso at yung panganay. So sa kanila kasi pag ikaw panganay, ikaw ang dapat mauna na magmana at kukunin ang mana niyan pagkapatay na. Pero pag buhay pa hindi mo kunin, hindi pa pwedeng kunin. At ang ang panganay ay double portion ang kanyang mana. Pero itong bata, yung pangalawa, ay kinuha niya na. At nung kinuha niya na, pagkatapos niyang makuha yung kanyang mana, lumayo-layo siya. At inubos niya yung kanyang mana, linustay niya sa masasamang bisyo, parang ganon. Basta masamang bisyo, pamamaraan. Okay, so naubos. Nung naubos na yon, nagkaroon na siya ng kamalayan. Okay. So, ang unang, dahil naghihirap na siya, naubos yung pera, naubos na lahat, wala na. So, pumasok na siya isang trabaho na tagapakain ng baboy. So, sabi nga doon sa istorya, na alos yung kinakain na prutas ng baboy, kinakagusto niya na rin kainin dahil wala na siyang makain, walang nagbibigay sa kanyang pagkain. So, sa madaling salita, para yung pagkain ng baboy, kakainin niya na rin. Pero hindi actually na kinakain niya kaning baboy na hindi naman ganoon, basahin nating mabuti. Yung ang ano kasi doon, ang pagkain kasi ng baboy noon, mga prutas, hindi katulad ngayon na yung marumi talagang pero noon doon hindi naman ganoon sa istorya. Yung kinakain ng mga baboy ay prutas. Amen. So sa madaling salita, nawala na, naghirap siya. Sabi niya, naisip niya na ako, ang tatay ko ay may mga alipin na kumakain sila ng magaganda, yung mga masarap na pagkain na hindi katulad na dito kakain ako ng pagkain ng baboy. So naisipan niya bumalik. At ang sabi niya, hingi na lang ako ng kapatawaran, magsusori na lang ako sa tatay ko at kahit na hindi niya ako ituring na anak, basta kahit alila na lang ang turing niya sa akin. So sa madaling salita, bumalik ang anak, malayo pa lang, sinalubong na siya ng kanyang tatay. Dahil ang tatay niya pala, palaging nag-aabang. Kasi pagkakita pa lang, sinalubong at yinakap. At ang sabi pa, tatay, parang sorry, patawarin mo ako. Parang ganun. So, walang sabi-sabi ang tatay, tinawag yung ama, tinawag yung mga alila niya, katulong niya, sige, bihisan ito. Dahil siyempre, nag-amoy baboy na siguro. Yeah, marumi. So, bihisan, paliguan, suotan ng magarang damit, at yung pinatabang guya, katayin. Dahil itong anak ko na ito, namatay na, muling nabuhay, nawala, muling natagpuan. Ganon ang attitude ng tatay. Amen po ba? So, yung bata na ito, yung bunsong anak na ito, wala naman siyang dala-dala na kundi yung tinatawag na
sorry. Kasi wala na, nalustay na. So, anong ginawa ng tatay? Tinanggap ba yung bunso na bata na may kondisyon? Mayroon bang sinabi, yan kasi anak, yan, tigas-tagas ang ulo mo, yan. Pinaalala ba sa kanya yung mga ginawa niya? Maring, yan ang sinasabi ko sa'yo. Mayroong ganun ba? Wala. Anong ginawa niya? Inangkan at inuwi sa bahay. Amen po ba? So, alam naman natin sigurado na itong bata na ito, na itong bunso na ito, ay may marami siyang mga masasamang karanasan doon sa kanyang ginawa. Diba? Diba? Pero dahil sa mali niyang pagpipili, diba? Pinili niya kaagad. Dapat hindi pa. Pero pinili niya na yon sa kanyang desisyon. Amen po ba? Ganun ba tayo? May mga pinili ba tayong desisyon? Amen? So, ang kailangan niya lang, kaligtasan. Kasi gutom. Ang kailangan niya lang? Kaligtasan, kasiguruhan, at pagtanggap sa tahanan. Tinanggap ba siya? Yes. So, ganun daw ang bahay dapat. Na may mga, alimbawa, may anak man tayong lumayo, pagbalik, welcome. Ganun daw ang sagradong pamilya. Ganun pinapakita na kung gaano tayo sa kaarian ng Diyos, sa bahay ng Ama, ay tanggap tayo lahat na may habag. Hindi karapat-dapat. Diba? So yung bata, hindi niya inisip, ay pupunta na lang ako sa kapatid ng tatay ko. Kasi pag umuwi ako sa tatay ko, baka sermonan ako. Ganun ba? Hindi. So tanggap, welcome. Diba? Ganun daw dapat ang bahay, ang sagradong or sacred family, ganun daw dapat ang turing natin sa mga anak natin na halimbawa, lumayo. Maaari man hindi physical Maaari man, halimbawa, malayo ang loob mo. Parang welcome. Hindi natin siya uusgahan, hindi natin siya kalingahin. Amen po ba? So, ganun ang bata, ganun ang attitude ng tatay na to. Na, ibig sabihin, na talagang, buti pa, di ba, sabi, sa tahanan ng tatay ko. Amen po ba? So, ganun na kaya nga, di ba, ang buhay po natin ngayon ay punong-puno ng unos. Diba? Unos ng kabiguan, unos ng rejection, unos, di ba? So anong hinahanap? Kaginawan, di ba? Hirap na siya. Di ba? Yun ang naisip niya tatay. Tahanan nila. Amen po ba? So ganun dapat ang ng tahanan ng mga Kristiyano. Amen po ba? Na palaging welcome ang mga anak. Amen po ba? Kaya, ang tahanan po natin maging tiyak na kanlungan, isang lugar na kung saan maaari kang pumunta upang makahanap ng kaginawan. Katulad nung nung alibughang anak na to. Di ba? Kapatawaran, pinatawad. Walang kondisyon. Di ba ganun ang Panginoon sa atin? Tinanggap tayong anak, tinanggap pa rin tayong walang kondisyon. Ha? Ang ginawa lang natin, lang tayo, tinanggap natin si Jesus. O, di ba? Tinuring tayo muli na anak ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Kasi, di ba, sabi nga natin, nangangalit na mga unos ng kabiguan. Di ba? Bigo. Akala, magsasaksid siya. O, yung pala, nabigo. Kaya anong kailangan niya? Yung tatanggap pa rin niya. Alam ba, reject siya. Kailangan niya ng pagtanggap. So, ang Panginoon po natin, kasi preview of heaven, ay ganun ang pamilya sa langit. Amen po ba? Yan po ang sagrado nga. Kaya nga po, ang bunsong anak hindi inisip na pumunta sa ibang bahay o sa ibang tahanan, kundi pinili niya pa rin ang kanyang tahanan.
Amen po ba? Kaya sabi nga po sa Corinto chapter 5 verse 8, mayroon ba ko dyan? Sabi nga, our home should be a preview of heaven. Okay, so sabi nga po sa 2 Corinto, pangalawang Corinto chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa Panginoon. So, our home should be a preview of what heaven is because yun po ang sinasabi ng Bible. Diyan, di ko pala nasulat. Na makakapiling na, yun ang parang kumbaga, ang langit, ang ultimate tahanan po natin. Na kung saan kasama na natin ang Panginoong Jesus. Di ba nauna na ang Panginoong Jesus? Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ako'y mauuna na ako, aakyat na ako sa langit at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Mansyon. Amen. So yun ang ultimate natin na tahanan, nakapiling na ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan mo ang Kaya bilang sagradong pamilya, ang tahanan na kung saan palagi tayong katanggap-tanggap. Amen? Kamali, tanggap pa rin. Yan. Diba? Kaya nga, balansi dapat kasi iba-iba. Hanggang sa magkakaroon na tayo, magko-complement na ang bawat isa. Doon tayo makukumpleto talaga sa langit. Amen po ba? Kaya abang naririto pa tayo, kaya sabi nga ni Edith Schaeffer, ang author, sabi nga dito, family, sabi nga, family is a mobile blown by the gentle breeze of the Holy Spirit. So, and the mobile that God directs, di ba? Galing kami dati sa Santa Mesa. Dinala kami rito. Kaya sabi niya, God directs. Sino ang nagdidirekta? Kaya di ba, di ba, minsan nag-ano yan, balansi pa rin. Amen po ba? Kung nahanginan, di ba? So, God directs and animates are the various and beautiful pieces. Ano itong beautiful pieces na ito? Yung 7. Na ito ang dapat nakikita sa atin bilang mga sagradong pamilya. Yung 7. A balanced environment, a sense of home, a place of creativity, a training ground for relationship, a center for truth, a museum of memories, a shelter from the storm. May natutunan po ba tayo? Yun ang makikita sa atin, yung 7 elemento na makikita sa isang Kristiyanong pamilya, tahanan. Kristiyanong tahanan. Hallelujah. Amen po ba?